This is Catholic Daily Reflections for Saturday of the first week of Ordinary Time. Today's reflection is entitled, Discerning the Will of God. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the custom post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. How do you know the will of God for your life? In his spiritual classic, The Spiritual Exercises, St. Ignatius of Loyola presented 3 ways in which we come to know the will of God. The first way is the clearest and most definitive way. It's a time in which the person experiences a clarity beyond doubting as a result of a special grace of God. In describing this experience, St. Ignatius mentions the passage quoted above as an illustration of this experience. There is little said about this call of Levi in the Gospel of Mark, which is also recorded in Matthew's Gospel, Matthew 9:9. Levi, who is also known as Matthew, was going about his occupation of collecting taxes at his customs post. It appears that Jesus spoke only these 2 simple words to Levi: "Follow me." As a result of these 2 words, Levi abandons his former life and becomes a follower of Jesus. Why would Levi do such a thing? What was it that convinced him to follow Jesus? Clearly, there was much more than just a 2-word invitation from Jesus that convinced him to respond. That which convinced Levi was a special grace of God which produced within his soul a clarity beyond doubting. Somehow, Levi just knew that God was calling him to abandon his former life and embrace this new life. There was no long discussion, no weighing of the pros and cons, no prolonged thinking about it. Levi just knew, and he responded. Though this form of clarity in life is rare, it's important to be aware of the fact that sometimes God does act this way. Sometimes God speaks with such clarity that our conviction is certain and we know we must act. This is a great gift when it happens. And though this depth of instant clarity is not always the way God speaks to us, it's important to acknowledge that God does speak to us this way at times. Reflect today upon this call of Levi. Ponder this inner certitude he was given in that moment. Try to imagine what he experienced and what others may have thought of his choice to follow Jesus. Be open to this same grace, and if you ever feel as if God speaks to you with such clarity, be ready and willing to respond without hesitation. Let us pray. My dear Lord, thank you for calling us all to follow you without hesitation. Thank you for the joy of being your disciple. Give me the grace to always know your will for my life and help me to respond to you with total abandonment and trust. Jesus, I trust in you. Jesus, that convinced. Okay, good morning! Yeah, it is coffee time with God. Amen! And lalong-lalo na ngayon, yung ating topic, yung reflection natin is knowing the will of God. Lahat po yan, actually, lahat po ng mga nakikinig ngayon, no, yan yung number 1 na laging tanong will ba ni God itong ginagawa ko? Will ba ni God itong ganito? Napag-usapan nga natin to last 2 days ago, no? May nagtanong sa atin, na tinatanong na Sister Malu dito sa comment. Tinanong, how do we know the will of God? So medyo, Ayun nga, no? medyo balikan nyo rin po yun, ano? Meron kami mga examples doon. Pero ngayon,
meron dito sa example ni yung hindi na naman natin naaalala. Si Levite. Yan. Si Levite. Or si Matthew. Yes, no sinabing, come, follow me. Kung tayo kaya yun ngayon, no? Susunod kaya agad tayo? Biri mo, kunyari, nagpapaaganda ka, oh. Nasa partner ka, come, follow me. Susunod ka kaya? Teka, Lord, hindi pa tapos yung yung aking pagtitina. Lalo na, nung tinawag siya, yun yung kanyang kabuhayan. Ay, Di ba? Tapos iniwan niya. Tax collector siya, di ba? Siya ba yung tax collector? Oo, tax collector. Tingnan niyo, ang ganda din ng example. Tax collector, alam niyo naman, di ba, noong panahon, pag sinabing tax collector, medyo corrupt. Madaling kumita. Oo, pero sumunod agad siya. Doon pinapakita nga na meron talagang times na feel mo na, di ba yung sinabi natin na, ba't ko kaya yun nagawa? Ba't ko kaya nasabi? Kasi will ni Lord yung ginagawa mo. Kaya nagawa mo na, it's not yourself. Ang dami kong example, pero gusto mo ikaw muna magsabi ko, hindi, mauubos ko yung oras. Yun lang gusto ko lang yung mga napansin ko ron sa reflection. Sabi nga, nung tinawag si Levi, parang there is clarity on the call of God. Yes. Without doubt, sumagot siya. Yun ang iniisip natin ngayon, no? Paano ba natin masisiguro na talagang alam natin yung will of God? So siguro, tayo, even by experience, na subukan natin yan Yung, siyempre, si God naman, tinatawag tayo during the course of our ordinary life. So, hindi kayong parang sasabihin natin, magpupunta ka kung saan-saan para mahanap mo yung will of God. Kung saan ka nandun at kung ano ginagawa mo, dun siya tumatawag sa'yo. Tayo raw, we have so many choices in life. Every time na lang na meron tayong gagawin, it's either bibiling ko ba ito o hindi. Yan ang mga simple, di ba? Pupunta ba ako dun sa activity na yon o dito? Yan. Pero yung mga mabibigat na tanong, yan kailangan masanay ka na maging habit mo na alamin yung will ni God. Yan. Halimbawa, mag-aasawa ba ako o magpapare? Pero, siguro, tama yan. Siguro, ako kasi talagang, hindi ko alam kung may grasya ba o nakasanayan ko. Yung nangyari sa atin, yung sinabi mong gusto na niyang tumigil sa pagtatrabaho. Hindi naman ako nagtanong Parang ang kagaangan lang ng kalooban ko na, sige, kung yun ba yung feel mo na huwag ka nang magtrabaho, may mga anak pa kami doon. Pero kung siguro, Lord, will mo ba ito na yung asawa ko hindi magtatrabaho, di ba? Ikaw. Hindi pa ako retirable nun. Tingnan mo, hindi pa siya pero nagtanong ka ba kay God kung will niya ito o hindi? Hindi pa yung time na yun Feelings ang nararamdaman ko. So feelings, so dun pumasok naman yung sa married life, no? Dun naman yung pumasok. Siguro ginamit naman ni Lord doon yung sacrament of marriage, naiintindihan siguro namin, pumasok po siguro sa amin yung grasya at we will be able to become, naging selfless kami doon, okay? So yung isa pang example ko, meron po kasi sa amin na lumapit, no, pamilya sila, wala po talaga silang matirahan. Yun din, kaming dalawa, iniisip ko rin yun, sabi ko, ano kaya, kasi meron kaming townhomes na hindi na namin tinirhan, no? Kasi lumipat na kami dun sa ancestral home dahil walang tao doon. So, balak namin yung ibenta or ipaupahan, ganun. Biglang meron na nga ilangan ng matitirahan dahil wala silang pangbayad. At that time, hirap sila. Sabi, kahit sa garahe titira sila, sabi namin, magkahiwalay ho kami nag-usap. Kausap niya yung lalaki, kausap ko yung babae. Alam niyo ho, yung pinigay ni God sa amin na decision, pareho. Nasabi ko, hindi ko man naisip kung ano yung sagot niya, pero sinabi ko doon sa bahay, hayaan mo, meron kami kasing townhouse, pwede kayong doon tumira. Na alam mo yung asawa ko, di ko, ganun din pala siya, pareho kami na naging So parang, alam mo, it is not, no, hindi yun common sa tao na
patitirahin mo, di ba, ng walang Libre. bayad. Libre as in, 1 taon ata yun or Isang what. taon. Walang, yun yung sinasabi dito na walang remorse, wala kami Walang parang, doubt. walang doubt. At nung natapos, kunyari, ang tagal-tagal na, hindi kami nagsisisi na, dapat binisingil natin. Wala rin kaming pera no, no? Wala rin kaming, kasi, hindi ako nagwo-work eh, siya lang, no? Nakikitira lang din kami sa magulang ko noon. Pero, ibig ko sabihin, pagka will ni Lord talaga, siguro sa kanila din, nagdasal din yung pamilya na yon, na yun yung will ni Lord para sa kanila na lumapit sa amin, na hindi rin nila alam na i-offer namin yon. Kaya talagang si Lord, hindi mo talaga masasabi. Ang na-learn ko dito, unang-una, pagka ikaw ay may personal relationship din kay Lord, at nagtatrust ka, yung will niya, madali mong maramdaman. Ganyan, pag naramdaman mo na yun yung will niya, yun na nga yung at peace ka, masaya ka, so whatever na yung magiging sagot, hindi ba parang alam mo, di ba parang ano yan eh, inumin ko ba to? Yung gamot ano, inumin ko ba to? O hindi, Lord pinabili mo sa akin to eh. So, nainom mo na, nagtatrust ka kay God, hindi ka nag-iisip na baka mamatay ako, gano'n, di ba? So, yung buong puso mo, kay God, and that trust will be the one to give you the grace na aayusin ni Lord. Kasi nagtiwala ka eh. Bihira mangyari yung very clear yung message ni God, no? Ano ba, pagtawag sa'yo, ang decision, parang wala ka ng doubt na tama yung ginagawa mo. Yes. Pareho tayo ng inisip, no? So, wala tayong doubt. Wala talaga. Tapos, hindi tayo parang after that, nag-isip pa tayo, mukhang mali yata yung decision. Walang ganon. No? Bili mo, pinabayadan pa ho namin yun monthly, ha? Kami nagbabayad. Pero, ang napansin ko lang, before dumating yung time na yon, we have been into a many discernment. Yung discernment na hindi naman namin alam na discernment yon. Pero there are always choices na, halimbawa, yung choices nung bibilin ba natin to o hindi. Hindi ba? Pinag-uusapan din namin yon kung bibilin namin o hindi. So, yun yung parang nagiging practice namin. Marami kaming times na pinag-uusapan namin yung gagawin. Kasi minsan, nag-decide ako ng sarili, may binili ko. Napagalitan ako eh. Sige nga po eh. Teka muna, tuloy ko muna ba? Makalimutan ko yung sinasabi ko. Mabuti na lang, hindi ako binatukan. Hindi ko abot yung batok mo eh. So, yun. So, naging practice namin na pinag-uusapan namin every decision. Ngayon, nung napag-uusapan namin yun, na-realize namin na nagiging habit na namin yung pag-uusap na gano'n. And then, habang tumatagal, nakikita namin, habang medyo bumibigat ang desisyon, kapareho nung mga, di ba, bibili na ng bahay, di ba? O kaya may anak tayo, magpapalaygate ba o hindi? O those are the decisions na medyo mahirap na. Pero nung dumating yung time na yon, we have already, marami na kami mga decisions na ginawa na maliliit. So naging habit na namin to ask God. Parang sinasabi, Lord, tulungan mo kami to help us know kung ano yung iyong will. Yun. So, ibig sabihin, nakikita ni Lord yung heart ninyo, yung purity ng heart niyo na gusto niyo talagang gawin yung will niya. Pag yan po naramdaman ni Lord at nakita talaga niya ng totoo po yun sinasabi niyo, naku, hindi talagang wala pong ano yan, tutulungan talaga niya kayo sa pagdidesisyon. Oo. No. So, alam ba kung ilang taon natin na practice para maging habit natin yon? Kasi noong time na yon, I was 55. Ngayon, 75 na ako. Ibig sabihin, 25 years, 20 years natin na ginagawa until we become, para naging habitual na sa atin yon. Ikaw lang 55 ah. Hindi, pero 20 years, sabay natin pinapractice, di ba? So now, medyo parang, nagiging madali sa amin magkaroon ng desisyon. And
during the time na ginagawa natin, pinapractice natin yon, there are a lot of things na tututunan natin. Or I think this is all by the grace of God. Yung detachment. Kasi in every decision, meron kang i-give up. Totoo. Di ba? Or in every decision, Oo, meron kang sakripisyo na i-embrace. Yes. Ayun, kaya talagang meron laging ganon. So, kami, we have made that decision in every choices na gagawin namin. Will by to ni God. Yan. Kaya yun, totoo nga. Kaya nga sabi mo, in every will there is merong kalakip na effort, may kalakip na sakripisyo, di ba? And paano mo yun nagagawa na in spite of that na nakakayanan mo pa rin i-decide? Because you trust the Lord. Iyon. That is number one. Yung trust naman, kailangan mo pa rin i-develop. Kaya, You cannot kasi- start, alam mo, magde-decide ka ngayon, sabi mo, I want to trust God. Yes. So, now you said you trust. Umpisa mo na yun. It has to come from muna sa sarili mo na I will trust the Lord. Pero kahit na parang nagdadalo isip ka pa lang, binanggit mo na yun eh. Lord, gusto kong magtiwala sa iyo. Yan. Kaya ako to ginagawa. So, hanggang sa tumatagal ba? Oo nga, talagang, parang, na sa iyo, parang, ano na talaga, given na talaga yan, no? Hindi, kahit ano pang mangyari, Lord, ikaw na talaga ang bahala. So, importante, sabi nga, para magawa mo ang will of God, first you have to know the will of God. Di ba? So, knowing the will of God, it takes grace from God. So, hindi natin magawa by our own. Kaya ang magagawa lang natin is to desire it. Yes. Lord, sana tulungan mo kami na makita namin yung iyong will, yung kalooban mo para sa amin. Yan. Yun nga yung sinabi natin kay Sister Carol at a few days, no? O one day ago, no? Nung tinanong niya na, how will I know the will of God? Just asking that question, no? Is enough for the Lord na talagang inisip mo siya bago ka nag-decide on anything. Yun. So yung Lord, paano ko malalaman kung will mo to? Doon pala sa pag-isip, kasi tayo, hindi natin naiisip yan eh. Lalo na kung bibilhin tayo, maiisip mo ba yun? Gustong-gusto, hawak mo na yung kunyari, yung alas o yung relo na gustong-gusto mo eh. Hindi yung, Lord, gusto mo ba to? Ay, gusto ko to, bibilhin ko to. Diba? Ganun agad. Pero yung maisip mo na, Lord, gusto mo ba to? Yung gano'n, no? Biruin mo, naisip mo na agad siya. He has a place in your mind, lalo na sa heart mo. Gagalaw talaga siya. Kahapon, meron tayong planning, di ba? Sa Commission on the Family, sa aming parish. So, ewan ko, biglang na lang pumasok sa isip ko yung meron choice kaming hinihingi ron sa lahat ng mga active members doon sa aming Commission on the Family. Sabi namin, so sana ngayon mag-decide tayo what we want to commit. Di ba? So meron tayong 4 or yung 1 buwan, half day talaga. Sabi namin, ilagay nyo riyan kung ano ang commitment na gusto nyo. Either 1 Sunday lang or the whole Sunday. Half day. Half day. Morning. Full half morning. Siyempre, yung una, iniisip, parang ang sabi nila siguro, parang sa company, pagka nagpa-planning kami noon, hindi namin nilalagay yung talagang kaya namin. But what we believe we can achieve. Kasi, i-rate kami doon. Di ba? Dito, biglang pumasok sa akin, alam mo, hindi naman natin kailangang alamin kung ano ang kaya natin ma-commit. Dahil, hindi naman tayo nagre-rate ng performance. Because it is God who knows our heart. Alam ni God kung sinusunod natin ang kalooban niya o hindi. So what we need to write there sa commitment is what we desire. Because when we desire the will of God, papasok na yung grace sa atin so that
God will help us para mangyari yung gusto natin. Di ba? So, ganun ang hiningi namin sa kanila. Sabi namin, if you really want to do yung commitment na yan, ang ilagay mo dyan na commitment is what you desire. So that God will be the one to Yes. plant in your heart the grace so that you will be able to achieve Yes. yung iyong commitment. At saka, ang ano ko rin yan, no, pag may desire ka, kasi si God, Father natin yan, sino ba yung tatay na ayaw niyang paligayahin yung anak niya? Pag nasa puso mo talaga yung isang bagay na, Lord, gusto ko talaga to, at nakikita niyang magiging mabuti para sa iyo, siya ang gagawa ng way para matupad yon. Sa tingin mo, naku, hindi pwede to eh. Talagang hindi pwede, no? Sa schedule mo. Pero Lord, gusto ko umattend eh. He will be the one to make the way na maging libre para maka-attend ka doon. Tiwala na naman yun. No? It's the faith and the grace na ibibigay niya sa'yo para mangyari yun. Okay. Amen. So, siguro ang natutunan natin dito, every time there is a decision, you ask God, kahit gaano kaliit. Yes. And then, eventually, it becomes a habit that you always ask God, Lord, ano ang kalooban mo dito? Hanggang very natural na lang sa iyo. Yes. Yun. Tapos hindi ka na mahihirapan pag bigger decisions. Kasi Yeah. nasa maliliit pa lang, nakita mo na yung kanyang faithfulness ni Lord sa iyo. Yeah. No? Dahil faithful ka rin sa Kanya. Ayan. Amen. Sige. So, again, this is pre-recorded, kaya hindi po kami sabi ng hello sa inyong lahat. But we know you are all there. You can ask questions naman sa comment. We can answer your questions sa live namin sa Monday. No? Yan. So, babalikan namin yung mga questions dun yan sa comment. Or you can message us personally. No? Pwede naman yan. Okay. Okay, we'll see you on Monday. Coffee time With God.